Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan, ang pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinusula nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkat siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad. Nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila sa Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno. Ang mga ito'y itinagubilo nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung papaanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon Tugunan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Mapupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babagnatin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Hindi pupurihin ang Diyos na Panginoon.
tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpupuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniuutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook Live, sa mga nasa kanilang tahanan, sa mga nakikinig sa atin. Magandang umaga din po sa inyo. Salamat po sa mga bumabalik at nagpupunta rito sa ating dambana, doon po sa mga humingi ng panalangin sa atin, prayer request, makapasa sa mga exams. Abay, totoo naman nga pala, na may kapangyarihan ng panalangin. Sapagkat ang dami po ng mga nag-request na makapasa. Sinama natin sa ating mass intention. Yun naman po iba ay personal na nagpunta dito. At kapag humihingi po ng blessing sa amin, lalo na kay Father Roland, ay pinapapagdasal namin dito sa Miraculous Image. O kaya naman kapag doon po sa aking opisina, ay sabi kay magdasal doon sa relic ni St. Joseph Marelo, yung pong sutana ni St. Joseph Marelo na nandun sa aking opisina, ay pinapapagdasal namin doon, ay may mga bumabalik at sila daw ay nakapasa. Kakatuwa pagka gayon, humingi ng panalangin, nakapasa, bumalik para magpasalamat. Nakakatuwa. Ay sabi ko nga doon sa mga bumabalik, abay marunong kayong tumanaw ng utang na loob, ay maganda ang magiging takbo ng inyong karir. Bakit bumalik para magpasalamat Yung iba naman hindi mo na makakutap-tapan. Hindi ko alam kung nakapasa o bumagsak. Hindi na nagbalik Siguro yung mga hindi bumalik, baka bagsak ang mga yun. Sabi ko, ba't yung isang yun hindi na bumalik? Ayun yung nagpa-prayer request din Siguro bagsak yun.
Hindi ko na nakita ulit eh. Meron naman, yung mga nakakapasa, mga, siguro, tinamad nang bumalik, hindi na nagbalik para magpasalamat man lang doon sa image ni St. Joseph. Ewan ko kung ano mangyayari sa mga yon. Baka hindi makahanap ng trabaho mga yon, no? Hindi ko na pinagdasal eh. Sabi ko, hindi ka bumalik, tapos ka sa akin ngayon. Hindi na kita pagdadasal ulit. Siyempre, ano? Ay, nung nahingi ng panalangin, sige ang punta dito, ano? Talagang may paghaplos pa doon. Yung iba'y talagang ko, kala mo pagka-time manalangin, ay, nung naman na mga kapasay, wala na eh. Naku po. No? Ay, bahala na si Lord sa kanila. Anyway, nakakatuwa kasi may mga bumabalik nga po dito. At talaga namang nagpapasalamat. Ay, tuwang-tuwa si Father Roland. Pagka gayon, ano? Siyempre, napagbigyan yung ating panalangin. Ibig sabihin, powerful lang ating prayer. Nakakatuwa. Kaya nga't, lalo na ngayon, sunod-sunod yung mga nag-e-exam. Abogado, merong doktor, engineer. Nakakatuwa pag nakakapasa. Kaya sinasama ho natin sa ating mas intentions. Pagpapasalamat. Kapayapaan. Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan? Peace. Yun ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Di ka po ito yung napapakinggan natin sa misa. No? Giving of peace. Doon po sa misa. Ginagawa po natin ito eh. Bahagi po ng misa, itong mga salitang ito ni Jesus. Kaya yung mga nagsasabing ang misa ay imbentulaan ng mga Katoliko, ito na sa Bible yan eh. Ito. Yung mga words na ginagamit natin sa liturgy, galing po yun sa Biblia. At katulad nga po nitong yung giving of peace natin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Pero anong ibig sabihin ng kapayapaan ang ibinibigay dito ni Jesus? Simple lang. Ito yung kapayapaang, ang kapayapaan naman hindi naman ito na ipapakita lang eh. Hindi porket walang away, payapa. Hindi porket walang gera, payapa. Hindi yun ang kapayapaan sinasabi ni Jesus dito. Kaya nga sa misa, simula nung ako'y naging pare, itinuturo ko na danga na nga lang at nag-pandemic, pero nung hindi pa pandemic, tinuturo ko talaga sa misa, yung pagbibigayan natin ng kapayapaan tayo mga Katoliko. Nainiso kasi ako doon sa parte ng misa na pag sinabing magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Para mga native na manok, ano? Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ganyan lang eh. Titingnan ng katabi. Peace be with you. No? Ang sakit din naman sa legi pagka ganyan, no? Pero ganun magbigay ng kapayapaan ng mga ang mga Katoliko, pagdating doon sa giving of peace. At hindi ng pandemic. Ano ka naman? Di kahit magkagalit, nagtatanguan. Lalo na dito sa atin sa Batangas. Yung magkaaway, magkapitbahay, di kayo nagtatanguan. Sabi nung isa, nagkita sila kaaway, nagkasalubong. Sabi nung isa, patay ka sa akin. Sabi nung isa, manda ka. Pero nagtanguan, ano? Yung pala, magkagalit. Hindi ganun ang kapayapaan. Ang kapayapaan, hindi na ipapakita. Ang kapayapaan ay ipinapadama. Kaya nga, pag nagbibigayan tayo ng kapayapaan, hindi lang yung basta makatango. Bukod sa pagpapadama, yan may kasamang panalangin. Hinahangad mo ang kapayapaan at blessings ng Diyos para sa taong binabati mo ng kapayapaan. Yun ang ibig sabihin noon. Pero, ang sinasabing kapayapaan dito ni Jesus, yung bumubukal mula sa Kanya na nasa kaibuturan ng iyong puso. Yung hindi ka naghahangad ng anumang masama sa kapwa. Ang hinahangad mo'y pawang kabutihan. Ayun ang kapayapaan. Yung hindi ka nag-iisip ng masama. Nagbigay ka ng kapayapaan pero nasa isip mo, may utang pa sa akin Anong kapayapaan doon?
Pagka ang iniisip mo yung utang na hindi mo masingil, payapa ang kalooban mo. Ano? O kaya, kapayapaan kayong ikay nagsimba at sinabing magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, ang iniisip mo, matumal ang itlog ngayon eh. No? Ang iniisip mo yung mga alalahanin mo, may tatalbog akong cheque eh. Yung mga iniisip mo, hindi kapayapaan yun. Ang kapayapaan na yung panatag ang kalooban kay Kristo. At wala kang iniisip na iba kundi ang nararamdaman mo yung kapayapaang dulot niya, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. At kapayapaan, yung nararamdaman mo yun, ay gusto mong ibahagi sa iba. Gusto mo na yung kasama mo, yung kaharap mo, yun din ang maramdaman niya. Yung pagmamahal at kapayapaang dulot ni Kristo. Yun ang kapayapaan. Yung kapag panatag ang iyong kalooban, wala kang alalahanin sapagkat ipinauubaya mo na lahat sa Diyos. Sabi nila ay masama daw yung kultura natin na kuhan, bahala na. Dahil yun daw ay parang walang pakialam. Pero natutunan ko nung ako elementary, tinuro yun ng aming teacher eh. Yun daw yung sabihin ng bahala na. Nung unang panahon, yung mga ninuno natin, mga hindi pa sila Katoliko nung una, sila sabi daw, kaya yun eh, bahala na. Bathala na eh. Si Bathala na bahala. Kaya panatag na ang kalooban mo kapag sinabi mo, ang Diyos na ang bahala sa lahat. Si Kristo na ang bahala sa lahat. O di panatag na ang iyong kalooban. Pero kailangan din naman, hindi naman pwedeng Diyos na ang bahala tapos nakatunga nga ka lang. Hindi naman po pwede din yun. Kaya nga, may kasabihin din tayong mga Batanggenyo na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May gumawa ka ng paraan at ang Diyos na ang bahala. May hindi talaga mapapanatag ang iyong kalooban kung wala kang ginagawa. Hindi talaga mapapanatag ang iyong kalooban kung hindi ka nagsisikap. Ay mamumroblema ka talaga. May gawan mo ng paraan. At ang Diyos na ang bahala sa iyo. Mapapanatag ang iyong kalooban. Ito yung kapayapaang dapat nating ibigay sa kapwa. Yung ang hinahangad natin para sa kanya'y kabutihan. Katulad doon, alam mo kukuha ng exam maring isa, di iniisip mo, sana yari makapasa. Di ka? Yung ganon. Hindi yung iniisip mo, bumagsak sana rin. Ang sama naman ang ugali na rin. Alay, rin naman ako, malabo rin makapasa. Rin nanunulad lang sa katabi. Ay, hindi ka na dapat nag-iisip ng masama. Na? Ay, hindi pa, doon mo makikita at doon natin mararamdaman kung ang isang tao ay panatag ang kalooban. Yung pati sa kanyang mga sinasabi at sinasalita, ang mga lumalabas sa kanyang bibig, mga magagandang bagay. Hindi yung puros paninira. Kung wala ka naman sasabihin maganda, tumahimik ka na lang. Hindi ka yun ang sinasabi natin. No? Kasi doon yung nagmumula sa kapanatagan ng iyong kalooban. Pag wala kang nakikita at napupuna kundi puro mga mali, abay palagi ko may something. No? Sabi nga natin na rin may DP. Ano yung DP? May diferensya. No? Malaking DP na rin. Malaking diferensya. Bakit? Ba't kayo itong taong ito? Kung payapa ang kalooban mo at ina kay Kristo, araw-araw ka nagsisimba o sa online, di dapat ang mga lalabas ay yung bibigay yung mga magagandang bagay. Hindi, wala ka na pinuna kundi masama. Hindi ka panatagan ng kalooban yun. Hindi ka? Wala ka nang pinuna kundi yung hindi maganda. Aba, kung panatag ang iyong kalooban, dapat ang nakikita mo yung mga magagandang bagay. Yung pagpasok mo pala ang dito sa simbahan, makaka-appreciate ka na. Nakita mo yung kasama mo sa simba, natutuwa ka. Nakakatuwa rin. Rin laging din nagsisimba araw-araw Kasipag na rin. Hindi yung nakita mo pala doon sa patio, iniisip mo na, rin, mas maugali na rin. Rin araw-araw nagsisimba, pero rin,
madaya rin sa kanyang negosyo. Rin kung makapagpatong ng tubo, ikalaki. No? Kung ang poultry na rin, sa ilog nagtatapon ng ipot ang poultry na yan eh. Mga ganyan, iniisip mo, no? Kasi nakita mo, nandun pala sa patio, masama na agad iniisip mo eh. Hindi ka pa natagan ng kalooban yun. Tapos papasok ka dito. Tapos pag nakita mo, katabi mo sa media, ang ipot mo sa ilog. Yun nasa isip mo. Kapanatagan ba ng kalooban yun? Hindi. Kapag nakikita mo yung mga bagay na hindi magaganda, ay kayo mag-isip-isip. Ano? Sapagkat ang kapayapaang dulot ni Kristo ay nagdudulot ng kapayapaan, ng kapanatagan ng kalooban. At kung panatagan ngayong kalooban na kay Kristo, pati sa mga taong kaharap mo, ang hinahangad mo ay mabuti. At ang hinahangad mo sana ay pagpalain ng Diyos. Yan ang gusto ni Kristo. Yung kapayapaang nagmumula sa pag-ibig, sa pagmamahal. Sapagkat sinabi yan ni Kristo nito nagdaang linggo, napakinggan natin. Ang utos niya, mag-ibigan kayo. Gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yun ang kapayapaang dulot ni Kristo sa atin. At sana yan ay ating nararamdaman. At kung nararamdaman natin ang kapayapaang dulot ni Kristo, ito'y dapat nating ibahagi sa iba. Tatandaan po natin, ang kapayapaan ay hindi na ipapakita lamang. Ang kapayapaan ay dapat ito'y ating ipinaparamdam. Ang pinakadakilang handog sa atin ng Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat, sa aming mga kaaway. Hiniling namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandaang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manlangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa. Ngayon ay papagbungahin mo ng galak na nananatili sa amin habang panahon, sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghain ng sarili niyang buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ginong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagbili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tungahin mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo, tilingin ninyo ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Patnubayan nawa kayong lagi ng poong may kapal upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan, pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.